Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Paldo Rubilin, taga Barangay Himatagon. Ang tatalakayin po natin ngayon ay tungkol sa uri ng pang-abay. Bago po natin tatalakayin, alamin po natin kung ano ang ibig sabihin ng pang-abay. Ano ang ibig sabihin ng pang-abay? Yes. Ikaw. Mang-abay. Pananalita, ginagamit sa pagbibigay turing sa pagdiwa, pangmuli o kapwa pang-abay. Ang pinakapanlahat ng gamit ay bilang panauwi. Ay bahagi ng pananalitan ginagamit sa pagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. At ang pinakapanlahat na gamit ay bilang panuri. Ang isa sa uri ng mga pang-abay ay ang pang-abay na panlunan. Ano ang ibig sabihin ng pang-abay na panlunan? Yes, Dennis. Nagsasaad ang kuok na yarian, pangyayarihan ng kilos o galaw na sinasabi ng pandiwa sa pangungutap. Sumasagot sa tanong nasaan. Halimbawa, Yun, ang ibig sabihin ng pang-uri ng pang-abay na panlunan. Nagsasaad ang puok na kilangyarihan, pangyayarihan ng kilos o galaw na sinasabi ng pandiwa sa pangungusap. At sumasagot ito sa tanong na doon. Halimbawa, doon kami nakatira. ikaw. Doon kami nakatira. O, yun ito sa halimbawa ng pang-abay na panlunan. Ang ikalawang uri ng pang-abay ay ang pang-abay na pamanahon. Mama, ikaw. Ang pang-abay na panahon na kasaad ng oras o panahon at sumasagot sa tanong na kailan. Yun ang ibig sabihin ng pang-abay na pamanahon. Nagsasaad ng oras o panahon at sumasagot sa tanong na kailan. Halimbawa, ngayon ang birthday ko. Yun. At ikalawang halimbawa, ikaw. Halimbawa, yun doon. Gagamitin mo ng doon, pangusap na doon. Sige. Doon ka ba nakapira? Yun. Ang ikatatlong uri ng pang-abay, ang uri na pang-abay ay ang pang-abay na panulan. Ano ibig sabihin ng pang-abay na panulan? Nagsasaad ng pagkakaibig o pagtutulad. Yun. Nagsasaad ng paghahambing o pagtutulad. The word panulad or pagtutulad. Halimbawa, maganda si Ana kay Sanminat Edel. Ang ika-apat na uri ng pang-abay ay ang pang-abay na pananangin. Ano ibig sabihin ng pang-abay na pananangin? Ikaw. Ang ika-apat na uri ng pang-abay ay ang pang-uri na pananggi. Nagsasaad dito ang pagsalungat at pagbabawal. Halimbawa, ayaw, wala, at huwag. Bigyan ng pangusap ang isang halimbawa ng pang-abay na pananggi. Ikaw. Ayaw mo na bang maglaro? Yun. At ang wala.
Wala. Ikaw? Wala. Halimbawa, wala. Walang pangusap na wala. Alam? Gagamitin mo Wala sa kang pera. How about sa huwag? Huwag mo na akong lapitan. Tayo ka, tayo. Huwag mong nawatay. Yan. Ang uri ng pang-abay ay pang-abay na panang-ayon. Ano ibig sabihin ng pang-abay na panang-ayon? Ikaw. Nagsasaad ng pagtanggap at pagsang-ayon. Nagsasaad ng pagtanggap at pagsang-ayon. Halimbawa, Tunay. tunay talaga. Tunay na talaga. Totoo yan. Bigyan ng pangusap ang tunay. Tunay na tunay. Tunay ka bang kaibigan? How about talaga? Talaga. Ikaw. Tayo ka. Talaga mo. Di ba? Ay, Yun, talagang ang pang-anim na uri ng pang-abay ang pang-abay na pamaraan. Ano ibig sabihin ng pang-abay na pamaraan? Ikaw. Ay! Paraan at maging sa ayon sa ng pagdiwa sa tanong na paano sa tanong ng paano. Yun, tumutukoy sa paraan at maging sa kanyang buod at ng pagdiganap, isinaad ng pandiwa. Salat sumasagot sa tanong na paano. Halimbawa, unti-unting naubos ang ating mga likas na yaman. Bigyan mo ng hulugan. Ay, halimbawa, ang pang-abay na pamaraan. Nagsasaad, sumasagot nito sa tanong. Yan. At ang ikapitong uri ng pang-abay ay ang pang-abay na panggaano. Ano ibig sabihin? Ma'am. Ikaw. Bilang sumasagot sa tanong na ano o ilan. Nagsasaad ng bilang sumasagot sa tanong na gaano o ilan. Halimbawa, hindi sapat ang pera na ibinigay ng ating Pangulo. How about sakto? Sakto ang pera na ibinigay sa ating Pangulo. Ikaw. Sakto ang perang ibinigay mo sa akin. Yon. Ang panghuling uri ng pang-abay ay ano? Pang-aga. Ikaw. Saan ng pag-alilangan at kawalang iyakan. Ang pang-aga may nagsasaad ng pag-alinlangan, kawalang kapiyakan. Halimbawa, ikaw. Halimbawa, baka malutas na rin ang ating problema sa lugar natin. Yun. Yun ang ibig sabihin ng pang-abay na pang-agam. Ngayon, natapos na ang ating tinatalakay. Ang susunod na magtuturo sa inyo ay walang iba kundi si Teacher Gilbert Gerardo.